Hindi mga pare yan, teacher yan ng Ateneo. Patay tayo dyan. Speaking of Ateneo, eto na nga. Oh, di ba nung natatandaan ninyo nagkaroon ng gulo diyan sa may Ateneo, di ba? Sinisisi nila yan sa mga Duterte. Sabi nila, mga Duterte talaga, the culture of violence of the Dutertes are influencing our kids, our students. Tarantado, Ateneo yan eh. Ang pinapanood niyan si Risa, tsaka sila Father Palabi, sila Ontiveros, sila De Lima, yan mga pinapanood ng mga yan. Galit man sa mga Duterte yan, paanong gagayahin nila yung mga Duterte kung di man naman kayo mga gago. Alam nyo kayo, gagawa lang kayo ng istorya, kayo mga dilawang ulul kayo may mga mental disorder na mga dilawang at mga loyalista, lalo yung mga vlogger nyong tanga. Ha? Di ba, Jim Lord? Favorite quote ng mga dilawan, if you cannot beat them, join them. Oh, and get rich in the process. Oh, di ba? Nagagawa lang kayo ng istorya yung mga bata dahil sa pagbabanta ni Inday Sara. Yung mga kabataan natin ngayon, yung mga kaklase nila, sinasaktan na nila. Gago. Ateneo yan. Ateneo, pinapanood niyan. Galit niya, anti-Duterte yung mga yan. UST, Ateneo, UP, Lasal, lahat man yan. Galit sa mga Duterte. O paano sasabihin, may impluensya. Pag gumawa ng kasalanan yung mga estudyante dyan, putyang ina, isisi nyo naman kaya, no? Isisi nyo kala sa mga dilawan tae dahil puro dilawan yung mga eskwela na yan. O ngayon mga boss, magdidrill sila. Oo, magdidrill sa eskwelahan. Parang earthquake drill, fire drill, magdidrill. So, yung mga estudyante, gagawa sila ng sistema na kapag may mga ganitong putukan, yung mga estudyante, alam na nila yung gagawin nila. Parang pag lumindol at saka nagkasunog, di ba? Pupunta sila sa isang lugar, magtatago sila doon. Ang problema, ang namamaril sa eskwelahan, estudyante, kasama nila. Oh, so yung mga future students na may impluwensyahan, tapos mamamaril ng mga kaklase, alam kung ano yung Alam kung ano yung drill. Alam kung saan pupunta. Alam kung saan magtatago. Alam kung paano buksan yung pagtataguan. Tangin niya, hindi mas marami siyang mapapatay. Tama? Mas marami siyang mapapatay pagka ganun. Kasi parang halimbawa, sinama mo sa anti-terror drill, yung terorista. Putang ina niyan. Alam ng terorista kung saan kayo mag-iipon-ipon. Di doon siya pupunta. Papasabugin niya doon. Marami siyang mapapatay. Tanga niyo? Ang bobobo nyo, sa totoo lang. Abangan ninyo. May nakuha na akong information. Kasi, ang LGU ng Davao ay napakalaking issue sa kanila itong nangyari na ito. And ayaw nila na mangyari ito sa kanilang syudad. And nakikita talaga natin na medyo talagang may something sa mga kabataan ngayon na hindi natin ma-explain kasi hindi naman natin pinagdaanan yung pinagdadaanan ng mga kabataan ngayon. YOH12, mabuhay ka, Boss Dada. Nasa big screen ka namin sa Toronto. Talaga. Tawagin yung mga kapitbahay ninyo, sabihin nyo may cute. Thank you sa panonood, ha. Mabuhay ka. Kasi sa Amerika ginagawa yan eh. May mga drill na ganyan. Actually, tinatanggihan nga yan sa Amerika. Sabi nila, wag ganun kasi, putya, yung mga anak ko, pagka ganyan, may mga drill. Alam na nila kung saan pupunta yung mga tao. Di doon na rin sila pupunta, tapos doon na sila mamamaril. Mas marami silang madadamay, di ba? Versus sa Amerika, meron na sila ngayon doon eh. Parang pinaiigting na nila yung baril. Parang hindi na pwedeng lahat pwedeng magkaroon ng baril. Pinipili na lang or at least may mga gun ownership advocate ng ganyan sa Amerika at kung ano pa. Dito naman sa atin, kailangan ang gawin natin, mga bossing, dito sa Pilipinas, talagang, yung police visibility, kailangan nandiyan dyan. Tapos, i-equip yung mga teachers, ibalik yung mga subject na nagbibigay ng importansya sa buhay ng tao, yung mga religion. Kasi sa Amerika, nawala din yung religion na subject nila. Dito sa Pilipinas, dapat dyan sa Davao City, meron silang bagong ginagawa. Yung sinasabi ni Hans dito na transparent bags, that's one of it, pero hindi pa po final. Although, narinig ko na kung ano yung mga gagawin na measures ni Mayor Basti Duterte dyan. Ayaw ko lang silang pangunahan, pero putya, nabilib ako. Ibang klase talaga mag-isip si Mayor. Magugulat kayo. At sigurado ako, marami na naman magre-reklamong mga woke diyan sa drastic na decision, drastic na ipatutupad ni Mayor Baste para hindi magaya ang Davao City. Lahat ng eskwelahan sa Davao City dito sa nangyayaring mga krimen sa mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Abangan ninyo 'yan. Ayaw ko lang ilabas dito kasi confidential pa 'yan kasi syempre mamaya gayahin. Alam niyo na maraming gaya-gaya, madami mga credit grabbers diyan.
O kaya gagawin nila, i-ano nila, implement pag natapos lahat, yung na fine tune nila, boom, ilalabas na nila. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. So ito, magfa-fire drill. Sabi ko nga sinisisi nila yung mga Duterte. Bakit hindi niyo sisihin si Kiko Pangilinan doon sa kanyang juvenile law? Bakit hindi natin sisihin itong hayop na ito si Angara? Bakit hindi natin sisihin si Angara? Siguro kung itong mga nangyari na ito happened during Inday Sara's time, sigurado pinapako na si Inday Sara sa krus. Baka nga kasama pa yan sa articles of impeachment ni Inday Sara, yan nangyari na yan. I am pretty sure. Pero putsang ina niyan. Ha? Putsa yan, hindi natin sinisisi ito si Angara. Si Angara nakaupo ngayon. Since umupo si Angara bilang Department of Education Secretary, ang dami nang nangyaring krimen sa sa mga eskwelahan. Kaya nga, Angara, okay man lang. Kung kumuha ka ng confidential funds, huwag ka na mahiya. Gamitin mo yung confidential funds na allowed naman ng batas, humingi ka para i-secure mo yung mga anak namin na mga nasa eskwelahan, hayop ka. Palibasa yung mga anak ninyo, may mga bodyguard. Kaya wala kayong pakialam eh. Tingnan ninyo, yung drill na gagawin nila. Putya, sabi ko, Angara, napakahina ng kokote nitong mokong na ito. Hilig nyo kasi maglagay ng ng mga taga-ahensya ng gobyerno tsaka ng mga senador na mga lumaki sa yaman eh. Mga laki sa layaw eh. Ipinag-utos na ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan. Pero para sa grupo ng mga guro, hindi ito sapat para pigilan ang mga karahasan. Narito ang exclusive agenda report ni Ryan Reloban. Nakukulangan ng ilang grupo ng mga guro sa mga hakbang ng Department of Education or DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sani Angara, hindi ka man lang nagalit noong sinisipa ni Claire Castro yung mga teacher, wala kang kwentang tao. Lahat ng teacher under mo. Nung nagsalita si Claire Castro, sana man lang tinulig sa mo, Madam Claire, we are in the same government, we are in the same team. I find it unbecoming na parang sa mga pangyayaring ganito, yung sakripisyo ng mga teachers, hindi na nga natin binibigyan ng importansya, dinidisregard pa natin. Nasisisihin pa natin. Kahit sabihin ni Claire Castro na hindi ko naman sinisi yung mga teacher, hindi, sinisi mo eh. Sinisi mo ma'am yung mga teacher. Maaaring hindi lahat, pero sinisi mo pa rin yung mga teacher. So sana naman po wag ganun. Kasi po, grabe po ang sakripisyo ng mga teacher. Mantakin po ninyo, ma'am ha, Ma'am Claire Castro. Putsang ina ninyo. Pinapadala niyo yung mga anak niyo sa eskwelahan. Tuwang-tuwa kayo pag may pasok. Bakit tuwang-tuwa kayo pag may pasok? Hay, salamat. Hindi kayo mag-aalaga ng mga anak ninyo. Iisa lang ang anak niyo, dalawa lang ang anak ninyo. Hirap na kayo, bisit na bisit kayo pag nasa bahay, antitigas ng mga ulo. Mga kupal yung mga anak ninyo. Mantakin mo, ipapadala mo yan sa teacher. Ang isang teacher humahawak ng 17 na estudyante. Hindi lang sa isang araw Putya, sa isang araw, ilang 17 na estudyante yung kanyang hahawakan at sasawayin, didisiplinahin. Hindi nyo madisiplina yung dalawa. Yung isang anak nyo, di nyo madisiplina eh. Yung teacher, dinidisiplina. Daan-daan, libo-libong estudyante. Tapos sisisihin nyo pa. Dapat doon pa lang nagalit na to si Angara eh. Dahil to si Angara, walang kwentang tao, walang kwentang DepEd, utangin nang yan, pinabayaan niya. Kung si Inday Sara yan, siya ang DepEd, tapos nagsalita ng ganyan si Claire Castro, tutulig sa Inday Sara yan. Sasabihin ni Inday Sara, huwag niyo namang pagsalitaan ng ganyan yung mga teacher. Diyos ko naman, grabe naman kayo. Kayo, sarap-sarap ng trabaho nyo dyan eh. Nakatunga nga lang kayo dyan, sumusweldo kayo. Etong mga teacher, araw-araw pumapasok. Pag may pasok ang estudyante, may pasok sila. Kahit walang pasok estudyante, may pasok pa rin sila. Tapos ganyan ang trato nyo sa mga teacher. Kaya kayo mga teacher, putang ina, pag kayo bumoto pa rito sa mga alagad ni Marcos, ang patangan nyo na rin Sisisihin ko kayo talaga. Oo. Angara laban sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region Chairperson Roby Bernardo, sinabi niyang nakakabahala na ang siyam na insidente ng karahasan sa mga eskwelahan kabilang na ang 2 shooting incidents. Hindi raw sapat ang shooting drill para pigilan ang insidenteng ito. Ngayong araw rin kasi ay inilabas ng DepEd ang isang memorandum na nag-uutos sa mga pampubliko at pribadong paaralan, elementarya hanggang high school, na magkasa ng nationwide simultaneous school safety drill. Sana ang unang pinaplano dito ng DepEd, magdagdag ng mga i-require yung mga schools na magdagdag ng mga security measures. I-require yan. Kailangan talaga gumastos yung eskwelahan. Total naman, pinapasa nyo naman naniningil man kayo ng mga miscellaneous fees, di ba? Maintenance fees.
Ako nga may computer fee ako, hindi naman nagko-computer. Muntik pa ako ma-kick out ng college, nanood ako ng Bold sa Cisco namin, Cisco. Nanood ako ng Bold. Pucha, nahuli ko, muntik akong kick outin. Bakit? Nagbayad akong computer fee Ngayon nga lang ako gumamit ng computer 4 na taon na ako nagbabayad ng computer fee. Ngayon lang ako gumamit ng computer, nagalit pa kayo. Di ba? So kailangan dagdagan natin yung security diyan kung pwede. Talagang kapkapan yung mga estudyante, ma-feel nila na sila na kailangan sumunod sila sa batas o kapkapan sila lahat, may metal detector para sa airport. Yung bag ng estudyante dadaan dun sa metal detector. May nagko-control nun, dapat ganun para makita natin kung sino pinakamasarap yung baon, ganyan. Oo, gawin natin ganun mga eskwelahan natin. O maaring maaring hindi man maganda tingnan, para naman tayo para namang gera yan. Okay lang, basta ang importante yung mga anak natin, pag na malayo sa mga mata natin, alam natin safe tayo. 'Di ba? Alam niyo. Alam ninyo mga boss, maraming mga eskwelahan na may mga security measures na. Pero yung mga security measures nila para hindi lang makidnap yung anak. Halimbawa, yung anak, yung magsusundo, may ID. Yung ID na yon ginawa din ng eskwelahan. Hindi pwedeng sunduin yung bata kung walang ID na ganun. Para yung bata hindi makidnap. Yun lang, doon lang sila Actually, nagawa nila ng paraan yun. Nagiging konti na yung mga kidnapping sa eskwelahan. Dahil doon sa mga measures na yun. Ganun din, pagdating dito, dahil issue ngayon, yung mga namamatay yung mga estudyante, nagbabaril, nagsasaksakan, dagdagan ulit natin ng rules or security measures para ma-prevent ito. Itong mga drill na ito, makakalimutan yan. Maniwala kayo, pag nakarinig ng putok yung bata, hindi niyan alam ang gagawin yan. Bata yan Bata yan. So, ang kailangan dyan, yung may mga utak na matatanda, sila yung may gawin para maging safe itong mga bata na ito. Hindi yung parang pagtatrabahuhin pa natin yung mga bata. Ganito gagawin nyo. Pag may pumutok, sasayaw kembot kayong 3. Tapos tatambling kayo. Hindi pwedeng ganun. Lagdagan nyo ng mga security measures. Pagpasok sa eskwelahan, mayroong batingaw. Pag may bakal ka sa katawan, tutunog. Tapos pagpasok sa classroom, ganun din. Tapos bawal magpasok ng gamit sa loob ng eskwelahan na hindi naman kailangan. Lahat ng gamit eskwelahan ng notebook, ballpen, ganyan. Dito kayo lahat bibili sa eskwelahan. Ganon. Hindi, idea man lang yun. Hindi naman marami pang pwedeng gawin. Basta ang ibig ko lang sabihin, gawin nyo lahat ng paraan para maging safe yung mga estudyante. For active attack incident simula August 25, araw ng Martes. Ayon sa kagawaran, ikakasa ang drill alinsunod sa contingency plan for active attack incidents ng bawat paaralan. Pero para kay Bernardo, kulang ang shooting drill at dapat maging maingat ang Pucha, baka mamaya niya, shooting drill, may nagsusunod din na cellphone. Yung bumabaril, may cellphone din na sumusunod. Walang hiya. Ba naman yan? DepEd sa pagsasagawa nito. Ayon sa ilang eksperto, may malaking epekto ito sa mental health ng mga kabataan. Dapat anya pagtuunan ng pansin ni Secretary Angara ang mga kakulungan sa loob ng paaralan kabilang na mga personnel at ang long-term solution. Personnel, equipment, long-term solution, ganun. Kasi Angara, puro papogi lang ginagawa nito Hindi sapat yung drill So, lamang. act teachers party list, mga nito. Mga salot din tong mga to. Pero pabayaan na natin, maganda naman yung sinasabi nila, tsaka advokasya nila yan Tangina ninyo kasi mga teachers kayo, dapat kayo ang gumagawa ng batas, nasa kongreso kayo Dapat gumagawa kayo ng batas para dito, mga hayop kayo, kung kailan may mangyayari, doon lang din kayo mararamdaman mga kupal kayo. Pero pagka mga rally, ang bibilis ninyo Pagka rally sa mga laban sa Duterte, nandoon kayo. Pag tungkol sa impeachment, ang bibilis ng mga bunganga ninyo. Pero pagdating sa eskwela, wala kayong nagagawang mga hayop kayo, pare-parehas lang kayo. Sisitayin nyo si Angara, isa rin kayo. Ang tagal nyo sa teachers party list, ang tagal nyo nang may seat sa Congress. Wala kayong mga nagagawang batas para sa kapakanan ng mga teachers at mga estudyante, mga kupal kayo. Tangina ninyo. Alam mo, long-term solution, dapat pati kayo ma-dissolve. Talaga yung sinasabi natin kanina, yung pag-address nga doon sa mga basic na kailangan ng eskwela, tapos yung pagbigay ng mga mental health personnel, security personnel, at yung pangmatagalang solusyon tulad nga nung pagpapababa nga ng ating teacher-students ratio.
Actually, kahit nga yung mismong mga guidance office, halos wala tayo yan eh. Sa gilid lamang nagkakaroon ng mga counseling sa schools natin eh. So, yun sana. Kasi nandun tayo sa prevention, no? Huwag tayo doon sa, magre-react na lang. Sang-ayon din si Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na dapat unahin muna ni Angara ang pagdadagdag ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Kailangan natin talaga ng whole society approach. Kabilang po dyan, siyempre, yung maayos po na school guidance and counseling, no? Kailangan din po natin ang matiyak po na yung ating Ayan, ganyan. Guidance counseling, yung mga bata, kailangan aalamin mo yung mga problema nila sa bahay, ano bang mga kakulangan, baka yung mga magulang, may kakulangan, tapos nagiging outlet nila eskwelahan, ganun. Di ba sinabi ko na yun sa inyo nun? O, yung dapat ganun. yung ating mga bata ay nagagabayan, nagagabayan po ng mabuti ng ating mga matatanda, ng mga guro. Panawagan ng mga guro sa DepEd, wag lang maghanda sa oras ng pamamaril. Dahil una, dapat raw ay may sapat na hakbang para hindi ito mangyari sa loob ng mga paaralan. At saka isa pa, dapat yung mga estudyante lagyan ng mga lockers yan. 'Di ba? Sa Amerika ganun may mga locker. Tapos dapat sa loob ng paaralan o kaya sa loob ng classroom, dapat walang mga gadget, wala yung cellphone, dapat talagang aral lang ang gagawin nila diyan para wala silang access sa mga kung ano-ano. Kita mo yung pumatay na bata noong nakaraan, Facebook live pa. Tapos idinikit pa yung camera sa dibdib, tapos namaril, hindi ba? So yung mga ganung bagay, dapat magkaroon talaga dito sa eskwelahan ng bagong sistema. Bawal, kailangan ballpen, notebook, libro, yun lang dala mo. Tapos yung mga bawal yung lagyan natin ng firewall. Parang sa China, 'di ba? Sa China bawal ang YouTube, bawal ang Facebook. Maraming mga sites yung bawal. So, even during your free time dito sa eskwelahan while you're inside, may mga signal jammer. Ganyan. Tapos kung may emergency yung bata, merong opisina na pupunta doon, pwede pong pakitext yung nanay ko kasi natai ako sa salawal. Mga ganung bagay, dapat meron din ganun sa eskwelahan. Para hindi na sila yung cellphone, puta gumagawa pa ng GC. Puro kagaguhan pa yung ginagawa ng mga. Kasi yung mga bata na yan, kung makakalusot, lulusot yan. Kung magdadahilan, nagiging paniki nga ang bata eh. Nagiging paniki ang bata. Pag inutusan mo, magiging paniki yan. Bakit? Pag inutusan mo yan, Boss Dada, punta ka sa tindahan, bumili ka ng napkin, magiging paniki yan. Sabi niyan, ba't ako? Paniki na siya. Ang bata ganyan, lahat may dahilan yan. Napakagaling ng bata magdahilan at saka gumawa ng paraan. Kaya kailangan, din tayo, yung nag-a-adapt din yung eskwelahan sa ng bata, yung ugali ng bata. Hindi lang yung parang bine-baby natin yung mga bata. Para sa agenda. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang